Sabado na araw, isang napakagandang bukang liwayway. Ngunit ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Wow! Bawat araw ay punong-puno ng pag-asa dahil tayo po muli ay umpisa natin ang araw na kung saan ang ating Panginoon ay ating madulugan at mahingian ng tulong para po sa pag-umpisa ng tama, umpisahan natin sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Cyril Ganancial ng Conception Bible Baptist Church. Hangad ko ang inyong matiwasay na pagdalaw, pamumuhay sa araw na ito at ating itulog ang ating mga tahanan, ang ating pamilya at atin pong ialay sa Panginoon ang ating pasasalamat. Binigyan tayo ng napakagandang kapahingahan at ngayon ay dagdag na buhay na dapat lang pasalamatan natin sa Kanya. Nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos at atin pong alayan ng pananalangin ang ating mahal na Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw. I pray and I wish that all of us today are healthy again. And so, samahan niyo po ako sa inyong isipan at puso sa ating pananalangin at ating pikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa tuwing umaga, ating pinagnilay-nilayan ang mga kataga salita ng Diyos at ang mga pasabi at paalaala kung paano tayo mabubuhay ng maayos. Muli, dadalhin ko kayo sa aklat ng Deuteronomy na doon nakasulat ang mga pasabi at mga paalaala ng Panginoon. Of course, this is the commandments, the standard, the guidelines. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse number 1, now these are the commandments and the statutes, the judgment which the Lord your God commanded to teach you, to teach all of us, that we might do them in the land whither we go to possess it. Sa akin ang nasasabi sa nakaraan, ito po ay pasabi sa children of Israel as they pursue and move on to their permanent place, the promised land. At napakaganda na atin ding pakinggan habang tayo nandito sa ating mga lugar. Sabi sa verse 2, sabi niya, that thou mightest fear the Lord thy God. Ito talaga ang buod na mayroon tayong reverential fear, mayroon tayong takot, pagrespeto sa Diyos na banal na kinakailangan mamuhay tayo ng matino, maayos sa Kanyang harapan. To keep all His statutes and His commandments, which I commanded thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Talagang ito'y pasabi po sa mga pamilya, sa tahanan, pasabi sa mga magulang, at ito po ay napaka-importanting ating pagnilay-nilayan. Ang sabi pa dyan, hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee. Ito
ito'y ating kinip, pag ito'y ating isinagawa, sabi niya, ay it will be well with it. At ito po ang hangad natin sa ating mga buhay, na ang ating buhay ay magiging maayos. It may be well with it. Okay? Ang sabi nga sa verse 18, and thou shalt do that which is right and good in the sight of God, in the sight of the Lord, that it may be well with thee. Talagang pag ang ating lakad, ang ating buhay, ang ating tahanan ay nakatutuwa sa Panginoon, buhay, blessing nandyan. Blessed ang buhay if we do that which is right and that which is good in the sight of the Lord. Okay? It may be well with thee. That is the promise of God. Verse 4, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Ano ang ituturo natin sa ating mga anak? Dahil ito'y pasabi sa pamilya. Napakaganda ng sinabi niya, thou shalt love the Lord thy God. Mahalin mo ang iyong Panginoon na siyang Diyos mo. At sabi yan, tatlong aspeto. With all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Okay? Alam ba ninyo kung ano itong mga katagang ito? Nang ang ating Panginoon ito ay nakasulat sa kautusan, talagang pasabi ito ng Panginoon. Yung mahalin mo ang Diyos, Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Ito po ay tinanong ng isang matalinong tao sa Panginoong Jesus in His public ministry. When the Lord Jesus Christ was on this earth, ay tinanong ng isang biyasa, ng isang lawyer ang Panginoon. Okay? Ang religious group during the time of the Lord Jesus Christ, ang tawag sa kanila ay Pharisees. Kaso lang ang pagtatanong na ito ay panunukso. Basahin ko po sa inyo nakasulat po yan sa Matthew chapter 22, verse number 34. Ito ang sabi niya, but when the Pharisee have heard that he put the Sadducees to silence. Ano naman yung mga Sadducees? Yung mga Sadducees po, ito ang mga grupo din ng relihiyon sa time ng ating Panginoon na hindi naniniwala na may pagkabuhay maguli. That is the sect of the Sadducees. Ang mga Pharisees naman ay masyadong intelihenteng mga tao, mga lawyers ang mga ito. Okay? Verse 35, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, yan, tinanong ang ating mahal na Panginoon, at kaso lang ang pagtatanong ay panunukso. At ang sabi, Master, which is the great commandment in the law? Tinatanong ang ating Panginoon kung anong yung pinaka-great commandment in the law. Ang sabi ng Panginoon sa 37, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
and with all thy soul, and with all thy mind. Dito po, binanggit ng Panginoon yung ating binasa doon sa Deuteronomy, na pinapaturo niya sa mga magulang. Tinanong siya, ano ang pinaka-great commandment in the law? Pag sinabing in the law po, doon sa 10 commandments. At kompleto ang turo at sa kasabi ng Panginoon. He said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. Yun. Yung loving the Lord thy God with all thy soul, with all thy heart, and with all thy mind, with all thy strength, mga minamahal ko. Ang tawag nito ay the Great Commandment. The Great Commandment. The first and the Great Commandment. Okay? Yan po. Of course, kung mayroong first, may second. Ang sabi po sa 39 ay ito. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Yung pala, yung 10 utos po nakapaloob dito sa unang utos at sa pangalawang utos. Parang sinumarize ang 10 commandments dito sa 2 utos sa New Testament. Ano yung unang utos? The first and the great commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. The first and the great commandment. Diyan po sa mga katagang yan ay napaloob yung unang 4 na utos sa 10 utos. Because ang unang 4 na utos, patukoy po sa relasyon ng tao at saka sa Diyos. Yan. Patukoy yan sa relasyon ng tao sa Diyos. Ito yung unang utos. Pero ang pangalawang utos, which is love the neighbor as thyself, diyan po napapaloob yung pang-anim na utos hanggang pansampu. Okay? Ang first and great commandments, nandoon na paloob yung 1 to 4 na commandment. Tapos yung 5 to 10 nakapaloob po sa second commandment, which is loving thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. So ang tinatalakay ko po sa inyo mga minamahal ko, yung sinasabing thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ito ang tawag ng Panginoong Jesus, ito ay the first and the great commandment. Saan ipinapaturo? Ipinapaturo po ng Panginoon sa ating mga pamilya. Sa pamilya, Jewish families, and also po sa ating mga tahanan. At ito po yung napakagandang itinuturo kasi ito po ang una talaga eh. Alam mo ba ninyo na pag ang great and first commandments na ito, itinuro natin sa ating pamilya? Ito po talaga ang pinakabuod ng napakagandang relasyon sa tahanan. Pag minahal natin una ang Diyos, everything will just be put in its order. Kaya maraming tahanan ang mapayapang tahanan. Kasi ang order talaga ng Diyos, ang utos talaga ng Diyos, ay nasusunod sa kanilang tahanan. Na una, mahalin ng Diyos. Mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa.
Pag yan ay nakaukit sa puso ng mga tao, ng pamilya, mga minamahal ko, ang pamilyang iyan ay panatag at matatag. Pag ang pagmamahal sa Diyos, nauna sa tatay, nauna sa asawa, nauna sa mga anak, wala pong problema ang pagmamahal sa isa't isa. Wala pong problema ang pagmamahal sa tahanan. Wala pong problema ang pagmamahal sa mag-asawa. Hindi ko makalimutan yung isang kwento ng isang magkasintahan. Ang lalaki nanliligaw habang siya'y nanliligaw sa babae. Sabi ng babae sa kanya, pag ako ay iyong inibig, sabi ng babae, pasensya ka na dahil ikaw ay pangalawa lang sa pusong ito. Ikaw ay pangalawa lang sa pusong ito. Sabi ng lalaki, bakit? May nauna na ba? Mayroong una kaysa sa sayo. Sino ito? Sabi ng babae, ang una sa puso ko ay hindi ikaw. Ang una sa puso ko ay ang Diyos. At alam mo, sabi ng lalaki, ganun din ako. Sa pusong ito, ang una ay ang Diyos. Pangalawa, ikaw. Dahil ang Diyos talaga ang una. Alam niyo, sabi ng lalaki, kung tayo ay magsasama, ito ang susi upang ang pagsasama natin ay tatagal hanggang kamatayan. Bakit? Kasi una sa puso natin ay ang Panginoon. Kaya mga minamahal ko, nais kong sabihin po sa inyo, the first commandment and the greatest commandment na inuutos ng Panginoon na talagang maiukit sa puso ng mga tao, katulad nyo at katulad ko, ay walang iba kundi mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At pag ito po ay nasa puso ng nanay at tatay ng mag-asawa, ang relasyon nila ay talagang matibay. Pag itong utos na ito ay nandyan sa loob ng tahanan, ang utos pong ito ay magbubuklod sa tahanan upang ang tahanan ito ay buo, talisay ang pag-iibigan sa isa't isa at walang pagtataksim. Kaya maraming tahanan ng wasak. Kasi ang una talagang pag-ibig ay nakalimutan ang pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa aking pamilya, una mahalin natin ang Panginoon. Sabi ko sa asawa ko, mahal mo ang dapat ang Diyos. Mahal ko dapat ang Diyos. Sabi ko sa mga anak ko, mahalin una natin ang Panginoon. At pag yung pagmamahal na yan ay umiiral sa ating tahanan, ang tahanan natin ay magiging matatag kahit gaano pa ang pagsubok na kakaharapin nito. So mga minamahal ko, loving God is the first love. Si Solomon, ganyan din ang nangyari nung una, nung si kabata-bataan pa. Sabi doon sa Old Testament na minahal ni Solomon ang Panginoon higit kaysa lahat. Pero nang siya'y tumanda na at ang pag-ibig niya'y nawala sa Diyos, napapunta sa tao na lang, napapunta sa mga bagay, napapunta sa kanyang mga accomplishment, ang buhay niya ay nagiging kasiraan. Nasira siya. Bakit? Ang pag-ibig niya sa Diyos napapunta sa pag-ibig sa mga babae. Ang pag-ibig niya sa Diyos napapunta sa mga accomplishment niya. At yun po ang kanyang fall. Kaya tandaan nyo, mga minamahal ko, una na mahalin natin ang Diyos. Una talaga yan.
First yan, the first and the great commandment. At wala ng problema yung loving our fellow men, loving our loved ones, loving our children, our families, loving our neighbors as ourselves. Bakit ho? Dahil ang magtuturo sa atin kung anong tamang pagmamahal ay pagmamahal na galing sa Diyos na tinanggap po natin. Iiwanan ko po sa inyo yan ngayong umaga. Mahalin natin ang ating Panginoon ng taos sa puso, taos sa isip, at makikita, ma-improve sa ating mga ginagawa. By this time, join with me as I bring your family to the Lord, because we love our family, but we love God first. Manalangin po tayo. Amang banal, dakilang Diyos, basbas ng inyong makapangyarihang kamay, ang muli aming hinihiling para sa aming mga pamilya, para sa aming mga tahanan sa lugar ng Little Baguio. Panalangin nais kong ialay, Panginoon, joining those people that are listening to me today, na ang aming mga tahanan, o Panginoon, ay inyong iingatan sa araw na ito, na hindi kami muli madapuan ng sakit, ng pandemic na ito, ng virus na ito, as we carefully isolate, as we carefully quarantine ourselves, as we carefully guard our families. Panginoon, dalangin ko ng inyong basbas, igawad nyo sa mga tahanang aking babanggitin. Katulad po ng Gonzales family, katulad ng Vergara, Amurao, Gomez, De Jesus, Abena, Henson family, Ganancial family dito sa Little Baguio, Balinas family, Magcalas family, Tiki family, Castro family, Masiklat, Santos, Sampang family, Towa family, Sigat family, Cano family, Nereson family. Lahat ng mga pamilyang ito, Panginoon, kailangan ng inyong tulong sa araw na ito at pag-iingat. Patuloy naming dinadagdagang Pineda, Mac and May, Season family, Cheng family, Paras, Kayanan, Liwanag family. All of this family are vulnerable, susceptible sa anumang karamdaman at anumang sakit. Pero hinihiling namin ang inyong pagprotekta. Sama ng Neridon, Istasio, Baron, Galang, Mungkal, Manyo family, Torla family, Di Guzman family, Bernardi at Buko family. Panginoon, lahat ng mga tahanang ito ay aking dinudulog sa inyo. Lahat ng residente dito sa Little Baguio, dahil kinikilala namin na muli sa araw na ito kailangan namin araw-araw ang inyong pagkalinga, ang inyong pag-ingat, ang inyong patnubay, ang inyong protection, ang inyong provision, lalong-lalo na, Panginoon, ang inyong preservation. Kumikilala kami na, Panginoon, kahit na ano ang aming pag-iingat at anuman ang aming precautionary measure, that we can do possible, Lord, ang impossible sa inyo pa rin. Lord, yung hindi namin magagawa, ang siyang gagawin ninyo para sa amin. Kaya sa umagang ito, dinudulog ko na patuloy ang inyong pagkalinga sa amin. Dako kami sa aming bayan, O Diyos, mga karatig po. Right now, ang pandemic, Panginoon, ay hinihiling naming mapatda o ma-slow down.
Dahil ang pagkahawa is now a local transmission. Nawa, Panginoon, tulungan ninyo na kahit na sa rapid test na ito na ginagawa ng aming bayan, through this we will know how to guard ourselves, recognizing, Father God, na hindi ito madali at hindi ito easy. Kailangan namin ng Panginoon ng inyong pagkalinga. Dinudulog namin sa inyo ang mga nag-positive sa rapid test na ito ay caution na, ito ay pahiwatig na. Although hindi pa ito ang final, ito, Panginoon, ay magbubudyo sa amin na maging maingat kami, na hindi kami magiging careless. Oh Lord, ayaw naming magkasakit, ayaw naming mahawaan. Pero Panginoon, pag hindi kami mag-ingat at pag hindi kami magbantay sa aming mga sarili, pwede, it not be today, maybe tomorrow, na mahawaan kami. O Diyos, dunudulog ko po ang aming butihing Mayor Andy Lacson. Tulungan niyo po na siya ay makabangon uli sa kanyang pagkasakit. We pray na sana ang test niya ay magiging negatibo. At tulungan ninyo, Panginoon, ang mga namumuno pa rin. Butiing Vice Mayor namin, ang lahat po ng mga nagtatrabaho, ang lahat po na nagro-rolling. Panginoon, ito po ay oras na dapat magsama-sama kami. Maybe some of us are not affected dahil hindi naman nagkasakit ang aming mga pamilya. Pero sana ma-recognize namin at ma-realize namin na kung kami will heal as one, dapat lamang ma-feel namin ang burden doon sa mga pamilya na mayroon ng sakit. I-recognize namin, O Diyos, na parte sila ng aming kalagayan. Kaya, O Diyos, kami ay dumudulog lamang sa inyo. Sa pagkilos ng aming mga frontliners ngayong umaga, local man o national, kasama na dyan ang aming mga government officials, kasama na dyan ang mga nautusang mga sundalo at mga kapulisan, kasama na po dito ang mga kumikilos sa mga hospitals na kung saan marami ang pasyente. Oh God, I pray that protect us from this evil. Protect us, Lord, from this virus. Lord, protektahan niyo yung mga aming mga doctors. Aking dinudulog sa inyo si Dr. Victor T. Kutch, na member at kasama dito sa simbahan ito na nasa Amerika. Dr. Ellen Grace Balinas, na kung saan nagtatrabaho. Through them, gamitin niyo po sila na marami pang buhay ang masagip. Sa kanilang effort na nandiyan, dalangin namin ang inyong supernatural preservation, supernatural protection sa kanilang mga buhay habang nagmi-minister sila sa mga positive COVID-19 people. And Lord, I pray for your grace and your mercy pa rin dun sa mga tao na may sakit na sila po'y ibamon ninyo. Dalangin namin ang aming mga rapid test dito sa Concepcion na positive sa rapid test. Kasama na ng aming mayor na sana maging negatibo sa swab test at makabalik ulit sa kanilang mga pamilya na kung saan right now they are isolated dahil kinakailangang ingatan nila at protektahan nila ang mga tahanan po nila. O Diyos,
Kayo po ang siyang patuloy naming hiningan ng tulong. Dahil kung sa amin lang, ay hindi namin magagawa ito. Panginoon, nawa, sooner, mga matay itong virus na ito. At Panginoon, ma-free ang lahat ng bayan, lahat ng probensya, at makapamuhay kaming normal. Panginoon, muli sa araw na ito, inudulog ko ang lahat ng concern ng bawat isa. Ang iba concern sa kahirapan, walang makain. Ang iba concern sa kanilang mga sakit. Ang iba ay concern sa kanilang mga trabaho. Pero Panginoon, alam namin na dapat ang concern ng bawat isa kayo. Dahil sa inyo talaga nagmumula ang kapanatagan ng buhay at kapayapaan ng buhay at pagsustina sa buhay. Iniklaim namin na sa umagang ito, muli, yang bagay na yan ay mapasa amin lahat. At kayo po, Panginoon, ang aasahan namin na siyang gumawa at kumilos. Maraming salamat po sa umagang ito. At kayo po, Panginoon, ang maluwalhati. Sa dalangin ito, inihiling ko na muli ang inyong preservation, protection, lalo na po sa mga member ng Conception Bible Baptist Church dito sa bayan at sa labas ng bayan. At Lord, sa lahat po ng mga mahal ko sa kapitbahay dito sa Little Baguio, dalangin ko na ito'y inyong gagawin at patnubayan niyo kaming lahat. Payungan niyo kami ng inyong mapagpalang kamay at makuran niyo kami ng protecting hand ninyo, the almighty hand. Ito po'y aming dalangin in Jesus' name, and all the people say, Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless all. Let us go to our normal work sa araw na ito.